lilipat yung isang mic doon. Ayun na po, tito. Sumunod, yes. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Batiin po muna natin ang ating katabi ng magandang umaga. Ayan. Inaniyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo para sa ating panimulang panalangin. Na tayo po ay gabayan ng Panginoon sa ating gawain ngayong araw. Yes, Lord. Panginoon, naming makapangyarihan sa lahat, Lord, kami po ay muling lumalapit sa inyong harapan upang magbigay ng pasasalamat sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord. Panginoon, salamat po sa pagising sa amin ngayong umaga. Salamat po sa biyaya ng buhay at grasya na nanggagaling po sa inyo. Panginoon, kami po ay sama-samang nananalangin ng may pagpapakumbaba. Patawarin mo po kami, Lord, sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang, Lord. Pinagdadasal po namin na naway kami po ay maging karapat-dapat humarap po sa inyo, magbigay ng aming mga papuri pagsamba sa umagang ito. Lord, alisin niyo po ang aming mga karumihan. Gusto po namin maranasan ang presensya niyo sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Lord. And Lord, sa umagang ito, ang Sunday worship service na ito, Lord, ay para sa iyo. Humihingi po kami, Lord, ng gabay na maging maayos ang aming Sunday service. Gabayan niyo po ang worship team, especially ang aming worship leader na si Kuya Mark. Guide him and fill his heart with your love. Gayon din ang mga backup singers. And Lord, give out our ushers presence of mind, strength, and heart na gustong mag-serve sa inyo, Lord. As well as our worship band, multimedia, and technical team. And Lord, humihingi din po kami ng gabay. Naalisin niyo po ang anumang distraction sa aming pakikinig ng inyong mga salita. Buksan niyo po ang aming mga puso at isip na may sa buhay po namin ang inyong mga salita. At salamat din po, Lord, sa buhay ng aming pastor, si Pastor Dante, Lord, na siyang magiging daluyan ng pagpapala sa umagang ito. Lukupin niyo po siya, Lord, ng inyong banal na espiritu at gabayan niyo po siya sa pagbabahagi ng inyong salita. And Lord, amin din pong dinadalangin, Lord, na ang aming mga kapatiran po na wala pa po sa iyong panambahan, Lord, ingatan mo po sila, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa masungit na panahon, Lord, na makarating po sila dito ng maayos, Panginoon, na hindi maging sagabal, Panginoon, ang panahon para makarating sila, Lord, dito. And sa iyo po namin inaalay, Panginoon, pinagkakatiwala ang buong gawain na ito. All the glory belongs to you, Lord. Salamat po muli, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po, si Ojiva Baor. This morning, we are going to sing a new song. It's called, This is the God We Love. Itaas po ba natin ang ating mga kamay kung sino sa atin ang mahal na mahal ang Panginoon? Amen. Pwede po natin paplakpakan ng ating Panginoon? Despite this not so good weather, we chose to go here because we want to hear God's word, because we love Him. And now we will declare His holiness, we will declare His glory, we will declare His goodness. So let us all sing this new song for His glory in our own good. Amen. We believe in one God the Father, the Almighty, the Maker of all, the one who rules the seen and unseen. We believe and we adore Jesus, Jesus Christ, the Lord of creation. From the Father begotten, not made, He is the light from life eternal, and the God of every age. All glory to the Father now,
love for this world and for our salvation. He came down from the heavens above, born of a virgin and the Spirit, truly man and truly God. He was crucified under Pilate, suffered death and was laid in the grave, and in accordance with the scriptures, on the third he rose again. Sing all glory, all glory to the Father now, all honor to the Son, and praise the Spirit now and always. This is the God we love. And Christ has made his ascent into the heavens above, where he sits at the Father's right hand now. But he will come back again, and he will judge him too. Amen. Hallelujah. Holy Spirit, the Holy Spirit has come, voice of the prophets of God, sent to us, he has given us new life. Forgiven now and baptized, one holy church we rise, we rise. All glory to the Father now, all honor to the Son, and praise the Spirit now and always. This is the God we love. All glory to the Father now, all honor to the Son, and praise the Spirit now and always. This is the God we love. This is the God we love. Now we wait to be resurrected, and we look for the world without end. This is our creed, our faith, our anthem. Let's declare. This is the God we love. This is the God we love. All glory to you, O God. Hallelujah. Hallelujah. Pwede pa ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Amen and amen. In Psalm 100, verse 4 to 5, it says, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name, for Yahweh is good. His loving kindness endures forever, and his faithfulness generation unto generation. Hallelujah. Sing. Here I am, I've come to praise you. Here I am to see your grace, to bring to you and offering. I have to ask myself one thing: how can I do anything but praise? I praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Yes, Lord. We praise you, Lord. We praise you in this place, Lord Jesus. Sing, here I am. Here I am. I've come to thank you. Here
I am, like you changed. Because you gave your life for me, you crucified your son for me. Now how can I do anything but praise? I praise. Oh, you are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. I want my life to praise you. Lift your hearts, church. Lift your voice, sing it out. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. I want my life to praise you. I want my life to praise you. Give you my praise. Let's sing it out. Oh Lord, our Lord. Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. The heavens declare your greatness, the oceans cry out to you. The mountains they bow down before you. So I join with the earth and I give my praise to you. Sing it out. Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. The heavens declare your greatness, the oceans cry out to you. The mountains will bow down before you. So I join with the earth and I sing. The heavens declare your greatness, the oceans cry out to you. The mountains will bow down before you. So I join with the earth and I give my praise to you. I give you my praise. Sing, I will worship you. I will worship you. I will worship you. Lift your voice, church. Sing it out. I will worship
sing. The heavens declare your greatness. The oceans cry out to you. The mountains they bow down before you. So I'll join with the earth and I'll give my praise to you. So I'll join with the earth and I'll give my praise to you. So I'll join with the earth and I'll give my praise to you. We give the Lord all the praise that you alone deserve. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We come here, Lord God, to worship you in spirit and in truth. You are worthy of all our worship. You are worthy of all the praises that we bring. With our hearts united as one, we will sing hallelujah to you, oh God. Your blood is enough to save us from our sins. When I think of the cross of Christ, praise begins to rise, praise begins to rise. When I look on the Lamb, the wounded Lamb, my hands will lift to Him, my hands will lift to Him. Sing with me, church. When I think of the cross, when I think of the cross of Christ, praise begins to rise, praise begins to rise. When I look on the Lamb, the wounded Lamb, my hands will lift to Him, my hands will lift to Him. Isn't He worthy of all our worship? Isn't He worthy of the praises we bring? How could my heart not sing hallelujah? For the blood is still the blood, and the King is still the King. When I recount the cost of grace, you bought my sin and shame. I'll never be the same. When I look at my life, how good you've been. Oh, I can't hold it in, I'll never hold it in. Isn't He worthy of all our worship? Isn't He worthy of the praises we bring? How could my heart not sing hallelujah? For the blood is still the blood, and the King is still the King. The King is worthy. Oh, isn't He worthy? When I think of the tomb, the empty tomb, I'm filled with gratitude, endless gratitude. For He defeated death, and He reigns above. No grave could hold His love, no grave could hold His love. Sing, church. When I think of the tomb, the empty tomb, I'm filled with gratitude. Oh, endless gratitude. For He defeated death, and He reigns above. No grave could hold His love, no grave could hold His
the blood. And the King is still the King. Isn't He worthy of all our worship? Isn't He worthy of the praises we bring? How could my heart not sing of all you done for me? For the blood is still the blood, and the King is still the King. For the blood is still the blood, and the King is still the King. For the blood is still the blood, and the King is still the King. For the blood is still the blood, and the King is still the King. We believe that you rose again, Lord Jesus. This is our faith. We will declare your name in this holy place. For what you have done in our lives, this is just worthy of you to receive all the glory and all the praises from us. Sing, Our Father. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe. So I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. We believe you, Lord. Sing, our judge and our defender. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, who rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you.
believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. We believe you, Lord. Hallelujah. We praise your name in this place. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po ba natin palakpakan muli ang ating Panginoon for His goodness for us. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray for our tithes and offering. Our Heavenly Father, thank you that all things were created through you and for you. Thank you for this wonderful Sunday service, and thank you that your promises are sure and you are forever faithful, O God. Thank you po dahil lagi niyong pinaprovide ang aming mga pangangailangan, and tinataas po namin ngayon sa inyo ang aming offerings. Alam po namin na ang lahat ng itatanggap namin ay galing sa iyo lamang at dapat namin itong gamitin sa nang nararapat sa iyo. Sabi mo po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8 na ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Lord, help us to always give freely, sacrificially, and cheerfully towards the work of your kingdom. Thank you po sa kakayahan upang kami ay makapagbigay at pagpalain niyo po ang mga employer at negosyo ng iyong mga anak so that we may keep earning money to support not only our families but your kingdom's work. Lord, please grant wisdom to those who will handle these funds, and we pray that these tithes and offerings may use it for your glory alone. O Lord, our faithful God, we praise you and we thank you. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. For the beauty of the earth, for the glory of the skies, for the love which from above, over and around us lies. Lord of all, to thee we raise. These are hymn of grateful praise. Lord of all, to thee we raise. These are hymn of grateful praise. Hello. Sound check. Sound check. Sound check. Wala akong battery. Wala akong baterya. Anyway, hello. Walang kuryente.
check. Sound check. Sound check. Hello. Yeah. Napalakas naman. Sobrahan. So, magandang umaga po sa inyong lahat. At nais po nating i-welcome si May Puentes. Pwede po bang pakitayo? Miss May Puentes. Ayan. Welcome po. At bago po ako mag-start sa aking message sa umagang ito, nais ko lamang po munang pasalamatan yung ating yung katatapos ho nating 7 Feasts of the Lord, no? Nakumpleto natin yon ng nakaraang Saturday. Mula doon sa Passover, Unleavened Bread, yung First Fruit, Shavuot, yung Trumpet, Yom Kippur, at saka yung ating Sukkot. Kaya salamat po sa lahat ng mga behind the scene, yung mga lahat po ng mga naghirap, nag-contribute para maging successful yung celebration natin ng 7 Feasts of the Lord. So hindi ko na po kayo isa-isahin dahil kilala nyo naman kung sino kayo at baka may makalimutan pa ako. Pero salamat po sa inyong lahat na naging matagumpay yung pagdiriwang natin ng 7 Feasts of the Lord. And kung meron po kayong suggestion para ma-improve pa natin next year, yung mga celebration na yun, ay welcome po, no? Welcome na kayo po ay mag-suggest. Okay, so tayo po ay saglit na manalangin. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo ng buong puso at buong pagpapakumbaba. At sa mga oras na ito ay amin pong inihiling na muli kami po ay pagkalooban mo ng kaliwanagan at karunungan upang maintindihan namin ang iyong mga salita. Tulungan mo po ako ang iyong lingkod na tagapaghatid at tagapagpaliwanag na ito ay aking ma-deliver ng maayos. At ganoon din po ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa umagang ito. Pagkalooban mo rin po sila ng bukas na isipan, ng kaliwanagan at karunungan upang ito po ay kanilang maintindihan. At salamat po Diyos sa napakagandang pribilehiyo na ibinigay mo sa amin upang kami ay magkasama-sama na magpuri, sumamba sa iyo at makapag-aral ng iyong banal na salita. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. Amen. So tayo po ngayon ay nasa Leviticus chapter 17 na. At ito po ay pinamagatan nating the sanctity of blood. So may kinalaman sa blood ang ating pag-uusapan and the holiness in worship. Okay? Now, I hope that by this time ay naunawaan na po natin kung ano ang ibig sabihin ng high priest. Kung anong ibig sabihin na si Jesus Christ ay ating high priest. Kasi nakita po natin sa pag-aaral natin na kung anong ibig sabihin ng high priest dun sa mga Israelita. No? Na ang unang-unang high priest nila noon ay si Aaron. At siya yung representative, no, ng mga tao sa pagharap sa Diyos. At siya ang representative ng Diyos sa pagharap sa mga tao. At alam natin na si Aaron at yung mga sumunod pang high priest ay hindi perfect, pero ang high priest natin na si Jesus Christ ay perfect. Kaya alam nyo na kung ano ibig sabihin nung si Jesus Christ ay high priest. Kasi nakita natin kung ano ibig sabihin nito doon sa buhay ng mga Israelita. Natutunan din po natin yung ano yung ibig sabihin na yung kasalanan natin ay itinransfer kay Jesus Christ, no? Dahil doon sa nung inihandog nila yung yung kambing, dalawang kambing yon, yung isa ay inihandog sa Diyos at sinunog yung doon sa brazen altar at yung dugo nito ay inisprinkle doon sa Holy of Holies para sa atonement ng ating kasalanan. So now, alam na natin kung ano ibig sabihin ng dugo ng Panginoong Yesus.
at para sa atonement ng ating mga sins. At yung mga kasalanan natin na ipinasa sa Panginoong Hesus, na sinisimbolize naman nung isang kambing na pinatungan ng kamay nung high priest at pinakawalan sa wilderness, symbolizing na pinapasa yung lahat ng kasalanan ng nation of Israel doon sa kambing at pinakawalan na siya sa wilderness and not to return again. At so alam na natin yung larawan na yon, na kung saan yung mga kasalanan natin ay ipinasa sa Panginoong Hesus at siya ang umako ng lahat. No? So siya yung naging kambing na pinakawalan doon sa wilderness, siya yung kambing na inialay doon sa brazen altar at yung blood ay binisik doon sa mercy seat. Siya yung ating high priest. So now, more or less, naiintindihan ho natin kung ano ibig sabihin nung tinransfer yung kasalanan, inatone yung kasalanan, yung high priest as representative. So maliwanag na po sa atin yon, no? Now, having said that, ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay papaano tayo bilang mga Gentiles ay naging bahagi ng covenant ng Diyos sa Israel. Kasi alalahanin natin, ang Diyos ay nakipag-covenant sa Israel, sa bayang Israel, sa bayang kanyang pinili. So nung tinawag niya si Abraham at nagtayo siya ng isang bansa, and alam mo natin na si Abraham ay nagkaroon ng anak, si Isaac, at si Isaac nagkaroon ng anak, si Jacob, and si Jacob siya yung naging Israel. At mula kay Jacob ay nagkaroon ng 12 tribes, yung 12 tribes of Israel. At sa kanila nakipag-covenant ang Diyos. So, paano tayo napasok? No? Paano ho tayo napasok doon sa doon sa covenant na 'yon? Ang Diyos nakipag-covenant sa sa Israel, hindi naman sa atin Hindi naman siya nakipag-covenant sa mga Amerikano, sa mga Aliman, sa Inchik, sa Hapon, sa Pilipino. Nakipag-covenant siya sa bayang Israel. So paano ho tayo na-involve? Paano tayo nakasama doon sa covenant na yon? At ito po yung bahagi ng pag-uusapan natin ngayong umaga. Kasi po, yan. Mula po sa chapter 17 hanggang chapter 26 ng ating pong pag-aaral sa Leviticus, ito po yung mga general duties for all Israel. So naglalaman po ito mula chapter 17 hanggang chapter 26. By the way, in chapter 27 ay maganda po siyang topic dahil napapanahon ito sa darating na fundraising campaign natin para dun sa pagse-celebrate natin ng 7 Feasts of the Lord next year. Ipi-finance natin ito through fundraising. And in chapter 27, makikita po natin doon kung paano finance ng mga Hudyo yung operation ng kanilang templo. And then from there, titingnan po natin yung mga principle to be learned na may i-apply natin sa ating church to finance the 7 Feasts of the Lord. Kaya, yun po yung chapter 27. Kaya kung medyo tatalon ako bago dumating po yung December para doon sa chapter 27, medyo tatalon ako doon. Uunahin ko yun para just in time for the fundraising campaign ng ating church. Para po ma-finance yung ating 7 Feasts of the Lord next year. Okay? But later na po yan. But ngayon po, ang pag-uusapan natin is yung chapter 17 na may kinalaman po ito sa mga general duties ng mga Israelitas. At alam natin na sila po ay ang piniling bayan, piniling tao ng Diyos, at isineperate sila ng Diyos. They were set apart at they were required or even commanded by the Lord. In Leviticus 19:2, sabi diyan, "Say to all the congregation of the people of Israel,
You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. So they were set apart by the Lord, and ang commandment ng Diyos sa kanila is for them to live a holy life. So paano nangyari na sa kanila lang nakipag-covenant ang Diyos, nadamay tayo, na nasangkot tayo, kumbaga, in a positive way. Okay? Dahil mababasa po natin sa Exodus chapter 12, verse 38, kung nare-recall nyo ito, ang sabi po doon, a mixed multitude also went up with them, and very many cattle, both flocks and herds. So nung sila po ay lumabas ng bayan ng Egypt, pinalaya na sila sa captivity after 400 years, 4 na siglo, no? 4 na centuries na sila po ay alipin ng Egypt, pinalaya na sila under the leadership of Moses. Pero nung sila po ay lumabas, hindi po pure na na mga Hudyo. May mga sumamang Egyptian sa kanila. Kasi nga, yung Egypt was devastated by that time dahil doon sa 10 plagues na dumaan sa kanila, na sunod-sunod yung salot na dumating. So may mga sumamang Egyptians. And plus, yung mga Israelita po, nung time na yon, nakatira sila sa Goshen. Ando doon yung kanilang ang lahi, nasa Goshen. Pero meron po mga Israelites na tumira din sa iba-ibang region ng Egypt. So hindi lang sila purely nasa Goshen, nasa iba-ibang lugar din sila. At nagkaroon na rin po ng intermarry. No, na nakapangasawa na yung ibang Hudyo ng Egyptian at nakatira na sila sa iba-ibang lugar ng Egypt, hindi lang purong Goshen. Kaya nung nagkaroon ng Exodus, yung mga nakapangasawa ng Hudyo ng mga Egyptian, sumama na rin. And during that time, hindi lang po Israelita at Egyptian ang nandoon, may mga ibang nationalities din. At dahil po sa salot na dumating doon sa lupain, nung tumakas yung mga Israelitas, umalis na rin sila, sumama na sila. Sa madalit salita, nung nasa wilderness na po sila, yun na yung sinasabi doon sa verse 38, a mixed multitude. At yun po ay marami. 100,000 po yun. Kasi remember, 3 million, estimate mga 3 million silang nandoon sa wilderness. And in that 3 million, a large percentage, a big percentage of that, ay hindi mga Israelitang puro. Mga Egyptians, sari-saring lahi. Marami po yun, hundreds of thousands yun, nakasama nila doon. So, kaya ako po binibigyan ng emphasis ito dahil nung nagbigay ng utos ang Diyos sa mga Israelita, ito po ay hindi lamang applicable sa mga Israelita. Ito po ay applicable sa lahat ng nakipag-isa sa mga Israelita. Kasama na sila na susunod sa kung anong ipinapagawa ng Diyos. Okay? So, so those foreigners in the Exodus, yung mga ibang lahi po nun, nag-benefit sila doon. Kahit hindi sila mga Hudyo, nag-benefit po sila doon sa protection ng Diyos, doon sa provision ng Diyos, nag-benefit sila doon. At sila po ay naging kasama na doon sa covenant ng Panginoon sa mga Israelita. At ito pong pakikipag-covenant nila, o pagkakasali nila sa covenant ng Diyos sa mga Israelita, hindi po ito nangangahulugan na kung sila ay Egyptian, ay naging Israelita sila. Sila po ay nanatiling Egyptian, pero sakop sila ng covenant ng Diyos sa mga Israelita. Okay? So hindi po sila nagpalit ng nationality, hindi sila nagpalit ng kanila pong kumbaga yung physically naging sila, biglang may nanalaitay na dugo ng Israelita sa kanila. Hindi po ganun yon. So it is spiritual in nature. Okay? Now yan po yung ating tutunghayan ngayon doon sa Romans chapter 11. Verses 13 to 31. And then we will take a look at this verse by verse. Bago po tayo magpakalalim dun sa
pinaka-content noong pong Leviticus chapter 17. Okay, titingnan po muna natin yung Romans 11 verse 13 to 31. So, kung yung pong mga ibang nationalities na galing ng Egypt sumama sa mga Israelita at yung po ang naging dahilan para naging kabahagi sila ng covenant ng Diyos dahil sa pagsama nila, sa atin po papaano ang nangyari. Eh wala naman tayo dun sa wilderness. I'm sure walang Pinoy doon. Ewan ko lang pero tingin ko walang Pilipinong nandoon sa Egypt na sumama doon sa wilderness. Pero paano nangyari na tayo pong mga Pilipino at yung iba pa pong lahi, yung Amerikano, yung Hapon, yung Incheck, yung German, paano nangyari na naging kasama sila sa covenant ng Diyos? Remember, ang Diyos ay nakipag-covenant sa mga Israelita. Kaya kung hindi ka kasama dun sa mga Israelita, wala kang karapatang mag-claim ng covenant na yon. Dahil hindi nakipag-covenant sa iyo ang Diyos. Nakipag-covenant siya sa mga Israelita. At gusto ko pong mapagtibay natin ito. Kasi, yan din po ang nagdi-define. Bakit ba natin ginagawa yung 7 feasts of the Lord na yan? Taon-taon na ho yan. Isa-celebrate natin ang Passover, ang Unleavened Bread, yung Sukkot, taon-taon na ho yan. Yan ay yung magiging celebration natin sa church. Kaya dapat maliwanag sa ating lahat, ba't natin ginagawa ang mga bagay na ito? Nakikiuso lang ba tayo? O sumusunod lang sa tradisyon? O merong biblical basis ang lahat ng ito? Kasi kailangan meron pong biblical basis ang lahat ng yan, ba't natin ginagawa? No? Otherwise, parang sumusunod lang tayo sa tradisyon na hindi natin naiintindihan. So, kaya ito po ang aking intention sa umagang ito, na lahat tayo ay mas lalong maliwanagan natin bakit ba tayo sumusunod sa mga pinag-uutos na ito ng Diyos, na kung tutuusin, pag tinignan natin, ito ay utos ng Diyos sa mga Israelita. Kaya pwede nating ikatwiran, hindi naman ako Israelita, ba't ako susunod dyan? Bakit ako kukumporme dyan, hindi naman ako Israelita? Okay? So yan po yung tatalakayin natin sa Romans 11, mula po verse 13 to 31. And sundan nyo po ako dito, no? Verse by verse. In Romans 11, verse 13, ang kausap ni Paul dito ay yung mga Gentiles. Pag sinabi natin Gentiles, hindi Hudyo, hindi Israelites, no? Mga Gentiles. So, sabi niya po dyan, now I am speaking to you Gentiles. So, very clear ho. Ang kausap niya ay Gentiles. Tayo pong mga Pilipino, kabilang tayo dyan. Tayo ay mga Gentiles kasi hindi tayo Hudyo. Sabi niya, inasmuch then as I am an apostle to the Gentiles. Kung si Peter po ay ipinadala ng Diyos para sa mga Hudyo, si Paul po ay ipinadala ng Diyos, isinugo ng Diyos para sa mga Gentiles. I magnify my ministry. Sabi niya po, in order somehow to make my fellow Jews jealous and thus save some of them. Alam niyo po, si Paul talagang mahal na mahal ni Paul ang kanyang mga kalahi. Mahal na mahal ni Paul ang kanyang mga kababayan. Sukdo lang pong sabihin nga ni Paul na kahit mapunta siya sa impyerno, maligtas lang ang kanyang mga kababayan. Sipin niyo, willing si Paul na siya ay mapunta sa impyerno, maligtas lang yung kanyang mga kababayan. Ganun niya kamahal itong mga kababayan niyan to. Talagang pure-blooded Jew itong si Paul. So, kinakausap niya rito yung mga Gentiles. At ang sabi niya rito, sa kanila, na ang kanyang pakay talaga, ang kanyang pinaka-focus talaga, ay maligtas yung mga Hudyo. Masave yung mga Jew. Okay? So, ulitin natin. Sabi niya, now I am speaking to you Gentiles, inasmuch then as I am an apostle to the Gentiles, I magnify my ministry
in order somehow to make my fellow Jews jealous. So talagang very zealous si Paul sa kanyang ministry sa mga Gentiles dahil ang kanya pong focus ay para ma-save ang mga Jews. Nakukuha niyo po? Masigasig siya sa kanyang ministry sa mga Gentiles dahil ang magiging effect nito ay maliligtas yung mga Jews. Okay? Verse 15. For if their rejection means the reconciliation of the world, what will their acceptance mean but life from the dead? Kasi po, itong mga Hudyo ay nireject nila ang Messiah nila, si Jesus Christ. At hanggang ngayon, no, actually, ang sabi po ay parang nasa 1% lang o baka wala pang 1% ng 10 million na population ng Israel ngayon ang mga Messianic Jew na tinatawag. Ibig sabihin, wala pang 1% ng 10 million ang naniniwala na si Jesus Christ ang Messiah. Because they rejected Jesus Christ. At malungkot si Paul dito. Kasi they rejected their Messiah. And so, kaya sabi niya dyan, for if the rejection, no, the rejection of the Jews sa kanilang Messiah means the reconciliation of the world, what will their acceptance mean but life from the dead? So di lalo na kapag tinanggap nila ang Panginoong Hesus as their Messiah. If the dough offered as first fruits is holy, so is the whole lump. And if the root is holy, so are the branches. Now, sundan niyo po ito dahil medyo metaphorical ang dating. No? Hindi po allegorical, ha? It's metaphorical ang pamamaraan ni Paul ng pagsulat dito. 17, but if some of the branches were broken off. Sino yung branches na tinutukoy niya rito? Yung mga Hudyo na naputol mula dun sa sanga. Okay? And you, remember, kausap niya yung mga Gentiles, and you, although a wild olive shoot. So, yung mga Hudyo, sila yung totoong olive tree. At doon sa olive tree, yung mga branches na nandoon, yun ang mga Hudyo na naputol dahil sa pag-reject nila sa kanilang Messiah. Now, kayong mga Gentiles, ang kategorya nyo, kayo ang wild olive tree. Hindi kayo totoong olive tree. Okay? Kayo ay wild olive tree. Were grafted in among the others and now share in the nourishing root of the olive tree. So kayong mga Gentiles, kayo ay mga wild olive tree, pero na po kayo, sabi niya dyan, ay ginraft kayo doon sa totoong olive tree. Sundan niyo po, napipicture niyo ba sa mind niyo? So kayong mga Gentiles, kayo ay mga wild olive tree. Yung mga broken branches sa totoong olive tree, yun ang mga Hudyo. Ngayon, kayong mga wild olive branches, ikinabit kayo ngayon dito sa totoong olive tree. Yan ang kalagayan ninyo ng mga Gentiles. Kinabit kayo. Sabi niya dyan. Ang sabi niya doon sa mga Gentiles, na naikabit sa totoong olive tree, do not be arrogant toward the branches. Do not be arrogant toward the Jews. Dahil yung mga Jews, ang totoong olive tree. Kayo ligaw kayo eh. Ligaw na olive tree kayo eh. Nang ikinabit kayo dun sa totoong olive tree, huwag kayong maging arrogante. And alam niyo po, sa kasalukuyan nating panahon, ay may mga Christian groups, no? May mga Christian groups po na naniniwala sa tinatawag na replacement theology. Na ang ibig sabihin, dahil daw po yung mga Hudyo ay patuloy na nire-reject nila ang Messiah nila, inabandon na sila ng Diyos. At ang Diyos ay pinihit niya na yung attention niya
doon sa mga Christian churches. Sila na yung pinalit ng Diyos doon sa mga totoong mga Hudyo. Kaya ang tawag nila replacement theology, which is hindi po totoo yan. Dito po maliwanag, sabi diyan, do not be arrogant toward the branches, referring to the true olive tree. At ang sabi diyan, if you are, remember, it is not you who support the root, but the root that supports you. Saan po sila, idinuktong? Doon sa totoong olive tree. Di ba? Doon sa totoong olive tree sila idinuktong. So ang sabi ni Paul, hindi kayo nagsusuporta doon sa root. Kayo ng mga ligaw na mga olive tree na ikinabit sa totoong olive tree, yung root nun ang nagsusuport sa inyo. Yung totoong olive tree, kaya huwag kayong maging arrogante sa kanila. And then, sabi diyan, then you will say, branches were broken off so that I might be grafted in. So parang tinanggal sila para maikabit ako. No? Tinanggal yung mga Hudyo para maikabit yung mga Gentiles. Huwag kayong maging arrogante. Kasi hindi kayo nagsusupport dun sa root. Kaya lang kayo nabubuhay dahil nakakabit kayo dun sa totoong olive tree. Again, these are all metaphorical. And he was talking to the Gentiles. Okay? Susunod niyo pa? Nasusundan niyo pa ako? Lahat saka ganun, giniginaw no? Verse 20, that is true. Sabi ni Paul, that is true. They were broken up because of their rejection, because of their unbelief. They were broken up because of their unbelief. But you stand fast through faith. Kaya kayo nananatiling nandyan because sa pananampalataya ninyo. So do not become proud, but fear. Okay, so ibig sabihin even during that time, meron nang umiiral na yung mga Gentiles ay nagiging arrogante na sila. Dahil ang buong akala nila, dahil nakabit sila dun sa olive tree, nireject na ng Diyos yung mga branches na nire-reject ang kanilang Messiah. So sabi niya, but fear, sabi niya doon sa mga Gentiles, for if God did not spare the natural branches. Sino yung natural branches? Yung pong totoong mga Hudyo. Di ba? So kung hindi sila in-spare ng Diyos, neither will He spare you. So kung yung totoong mga Hudyo ay hindi in-spare ng Diyos dahil nireject nila ang kanilang Messiah, lalong hindi kayo i-spare ng Diyos. Kayong mga Gentiles. Kaya huwag kayong magmalaki, huwag kayong magmayabang, huwag kayong maging arrogante. So dito ay pinakikita po ni Paul na hindi po kumakalas ang Diyos sa kanyang covenant sa kanyang Hudyo, sa kanyang mga sa bayang Hudyo. Remember, siya po ay nakipag-covenant kay Abraham. And remember, yung covenant niya kay Abraham ay unilateral. Hindi po ito bilateral. Okay? Ang covenant na kay Abraham ay unilateral. Meaning to say, kahit si Abraham ay hindi tumupad sa kasunduan, tutuparin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Because it's unilateral. Kaya yung pangako niya doon sa mga Hudyo, kay Abraham, ay mananatili yung kahit na nire-reject pa siya ng mga Hudyo. Nire-reject yung Messiah na si Jesus Christ. Mananatili siya doon. Ang maganda po nito kasi mga kapatid, dahil sa rejection na yan na ginawa ng mga Hudyo, si Paul, bumaling po siya, inassign siya ng Diyos to minister to the Gentiles. Dahil bakit to? Dahil gagamitin ng Diyos yung mga Gentiles na yan para mainggit yung mga Hudyo. At dahil doon sa kanilang pagkainggit na yon, sila po ay maniniwala sa kanilang Messiah. That's the whole intention. Kaya mapalad tayo. No? Na hindi tayo mga Hudyo, tayo ay mga Gentiles,
At ikinabit tayo ng Diyos doon sa totoong olive tree through Jesus Christ, of course. So, kaya sabi niya ito sa mga Gentiles, huwag kayong maging arrogante, huwag kayong maging mayabang, dahil kung yung mga nag-reject sa akin, hindi ko in-spare ng mga natural branches, lalong hindi ko kayo i-spare. Kaya matakot kayo, no? Sabi niya dyan, but fear. Verse 22, note then the kindness and the severity of God. Severity toward those who have fallen. So, ang Diyos po is both kind, pero alalahanin nun natin na although God is love and God is kind, pero magpaparusa rin siya sa mga nagkasala. Mayroon din po siyang wrath. Sabi niya, toward those who have fallen. But God's kindness to you, now take note of this. Remember, ulitin ko, ang kausap niya dito ay yung mga Gentiles. So sabi niya doon sa mga Gentiles, no? But God's kindness to you, provided you continue in His kindness. Meron pong pasubali, merong kondisyon. God will be kind to you, provided you continue in the kindness of God. Ano pong mangyayari pag hindi? Otherwise, sabi niya dyan, you too will be cut off. Minsan po, may lumapit sa akin, Pastor, ikaw ba'y naniniwala sa ano? Ano bang masasabi mo tungkol sa, ang tawag nila ay OSA? OSA ba yun? Once saved, always saved. OSAS. Kasi ano po yan no? Malat yan na kapag ikaw ay naligtas na, hindi nawawala ang kaligtasan mo. Now, ang sabi po sa atin dito ni Paul, sabi niya, doon sa mga Gentiles, no? Gentiles, you have to continue in God's kindness. Pag hindi kayo nagpatuloy, otherwise, hindi kayo nagpatuloy sa kindness ni Lord, you will be cut off. Remember, ang sabi niya, hindi ko nga in-spare yung mga totoong Hudyo na kung saan may covenant ako sa kanila Kaya, lalong hindi ko kayo i-spare. Kumbaga sa lengguwahe po natin, masakit man pakinggan, sabit lang tayo Sabit lang tayo. Na nakasama tayo sa covenant ng Diyos sa mga Hudyo. Kaya huwag kayong magmayabang, huwag kayong magmalaki. Okay? Dahil pag hindi kayo nagpatuloy, sabi niya, you will be cut off. Ngayon, siyempre kailangan intindihin natin, ano ba ibig sabihin ni Paul na cut off? Ano ba ibig sabihin na ikaw ay kinut off sa sa covenant? So para kang branch na idinuktong na, grafted ka na, pinutol ka pa. You are cut off from the tree. Ano ibig sabihin nun? Sa isip ng mga Hudyo, sa isip ng mga Gentiles na yon, sa isip ni Paul, ano ibig sabihin ng cut off? Now, that word cut off, hindi po original ni Paul yan. Yan ay makikita natin sa Leviticus. So, kaya si Paul po ay kino-quote niya lang kung ano yung nasa Old Testament, kung ano yung nasa Torah. Kaya makikita niyo po dyan, si Paul, ang itinuturo niya ay yung Torah. Remember, wala pa pong New Testament. Ang New Testament po ay naisulat lang 200 years after the death of Jesus Christ. Nung magkaroon ng New Testament. Matagal nang patay si Paul. Matagal nang patay ang mga nang lumabas ang New Testament. So kaya ang basihan ni Paul diyan is the Old Testament. Kaya sabi ko nga po sa inyo, di ba? Hindi natin maiintindihan kung ano ibig sabihin ng high priest, kung ano ibig sabihin nung tinransfer yung kasalanan natin kay Jesus Christ, ano yung atonement, ano yung
tabernacle, na tayo ay temple of the Holy Spirit, ano po yung mercy seat, hanggat hindi natin naiintindihan kung ano yung nasa Old Testament. Kaya nga po, di ba, sabi ko nung nakaraan, na ang New Testament, the Old Testament is the New Testament concealed, and the New Testament is the Old Testament revealed. So, kaya kung titingnan nyo po, ang komentaryo ng Old Testament is the New Testament. You read the Old Testament, and then you want a commentary of the Old Testament, then you read the New Testament. That's the commentary of the Old Testament. So kaya si Paul dito, yung word na ginamit niya, you two will be cut off, it came from the Torah. So we have to understand daw kung anong ibig sabihin nito doon sa Torah. Yun yung tatalakayin natin doon sa chapter 17. Okay? Tuloy natin, Romans 11 verse 23. And even they, referring to whom? Referring to the Israelites, referring to the Jews. And even they, if they do not continue in their unbelief, will be grafted in. So ang kondisyon ng Diyos, kung itong mga totoong Hudyo na ito ay hindi magpapatuloy sa kanilang unbelief, ikakabit ulit sila doon sa puno. Okay? So, kaya nga po, sinabi dyan, if they do not continue in their unbelief. Pero kung if they will continue in their unbelief, they will not be connected to the vine or to the tree. Conditional sa kanila. Okay? For God has the power to graft them in again. So Paul was explaining this to the Gentiles. Kaya alam ng mga Gentiles na through them, ang mga Hudyo ay manunumbalik sa Diyos at hindi i-reject ang kanilang Messiah. Gagamitin ng Diyos ang mga Gentiles. So kaya kung titingnan niyo po, talagang ang focus pa rin ng lahat ng ito ay yung covenant ng Diyos sa mga Hudyo. Verse 24, for if you were cut from what is by nature a wild olive tree, no? And grafted, contrary to nature. Bakit to contrary to nature? Kasi wild olive tree ka eh. Hindi ka naman totoong olive tree eh. Ikaw na Gentiles, ikaw ay wild olive tree. Kinat ka lang, kinabit ka rito. Hindi yun ang nature kasi nun. Di ba? Ang nature ng olive tree, ang maging sanga niya, ay mga olive branches. Hindi wild olive branches. Pero nung ginrap po yung Gentiles doon, it's not natural. It's supernatural. Yung ginawa ng Diyos na yun. No? Into a cultivated olive tree. Sino yung cultivated olive tree? It's the Jews. How much more will these, the natural branches, be grafted back into their own olive tree? Kung ikaw, na wild olive tree, na hindi natural na dapat maikabit sa totoong olive tree, then how much more yung totoong olive branch ang ikabit niya dun sa totoong olive tree? Kumbaga, kung ikaw na Gentile, hindi imposible na maikabit ka dun sa totoong olive tree, lalong hindi imposibleng maikabit ulit yung totoong olive branches sa olive tree. Sundan niyo po? So, kaya kung ikaw yung Hudyo na nakikinig dito, wow, I am really highly favored by God. Diba? So, ibabalik ako ng Diyos, gumagawa ng way ang Diyos para maibalik sila doon sa kanilang totoong puno. Verse 25, lest you be wise in your own sight, I want you to understand this mystery, brothers.
Kasi siyempre, yung mga Gentiles, hindi nila maintindihan yon. Kaya nga mystery, na ikakabit sila doon sa totoong olive tree. Sabi niya, lest you be wise in your own sight, I want you to understand this mystery, brothers. A partial hardening has come upon Israel. Sabi niya doon, ba? A partial hardening. Ibig sabihin, hindi po talagang matigas na ang puso ng mga Israelites para patuloy nilang i-reject ang kanilang Messiah. Partial lang yung pagiging matigas ang puso nila. At ang sabi diyan, yung partial na pagiging matigas na puso nila, sabi diyan po, ay mababago po ito. Dahil sabi niya, a partial hardening has come upon you until the fullness of the Gentiles has come in. Yung pong kanilang pagiging matigas na puso, partially, ay matatapos po ito. At ang katapusan nito, mga kapatid, this is very prophetic. Pag dumating na yung fullness of the Gentiles, ibig sabihin, pag yung lahat na ng Gentiles ay naikabit na sa totoong puno, kailan mangyayari yun? Kaya pag binasa po natin ng Revelation, makikita natin doon at mababasa natin na iniligtas ng Diyos ang buong Israel. But that will be future. So, ano ibig sabihin po nung until the fullness of the Gentiles has come in? Paano malalaman at ano ang bilang ng mga Gentiles na ikakabit doon sa totoong puno? Ibig sabihin, gaano karaming Gentiles, anong bilang ng Gentiles ang masesave? Bago po yung puso ng mga totoong Hudyo na partially sila ay matigas ang puso, ay lalambot. So, ibig sabihin, lalambot lang yung kanilang matigas na puso na yon, na partial na matigas, kapag kumpleto na yung bilang ng mga Gentiles. Question, gaano karami yun? Paano manglalaman yon? Now, kaya po, pag hindi natin naiintindihan kung saan nanggagaling si Paul dito, hindi natin mai-interpret yan. Saan nanggagaling si Paul? Bakit si Paul ay ipinadala sa mga Gentiles? Peter, take care of the Jews. Diyan ka mangaral sa mga Hudyo. Pero Paul, mangaral ka sa mga Gentiles. Question, bakit may interest ang Diyos sa mga Gentiles, ganung hindi naman siya nakipag-covenant sa mga Gentiles? At paano niya gagamitin ang mga Gentiles to save the Jews? Going back in our studies in the book of Genesis and Exodus, remember, 12 tribes ang Israel. Tama po? Nasakop sila, ang Judah at ang Benjamin, yung 2 tribes sa south, the southern kingdom, nasakop ng Babylon. At sila ay naalipin for 70 years bago sila ibinalik. So, ano nangyari dun sa 10 tribes? Yung 10 tribes po ay sinakop ng Assyria. Now, ang Babylon under Nebuchadnezzar, ang ugali ng mga hari doon, kapag nasakop nila yung bansa, yung mga tao doon sa bansang sinakop nila, dadalhin nila sa bansa nila. Ang Assyria, ang hari doon, ang ugali naman, lahat ng bansang nasakop nila, ang gagawin nila, isasabog nila kung saan-saan. Ikakalat nila para ma-disperse. Kaya nung sinakop po ng Assyria ang 10 tribes of Israel, kumalat na sila sa lahat ng lupalop ng mundo. So, ang nangyari po, sa tagal ng panahon, 1,000 taon ang dumaan, itong mga original, pure-blooded na mga Hudyo, kumalat na po kung saan-saan, nakapag-asawa na sila ng mga Gentiles, hanggang namatay na yung mga original na mga tao,
yung mga anak, apo, kaapo-apuhan, hindi na nila alam kung sila ay Jew. Dahil na-assimilate na sila kung saan-saan. Kaya kita niyo po ngayon, may nanggagaling ng Africa, may nanggagaling ng Europe, may nanggagaling ng Australia, may nanggagaling ng Asia, na bumabalik sa Israel. So ito pong 10 tribes na ito na ikinalat ng Assyria kung saan-saan, at sa paglipas ng panahon, hindi na nila alam kung sila ba ay Hudyo pa o Gentiles. Nakategorize ngayon sila as Gentiles. Kaya ang tawag sa kanila ngayon po ay merong mga Gentile talaga, at meron pong mga Gentile Jew. So ito pong mga Gentile Jew na ito yung mga sinasabi dyan, until the fullness of the Gentiles. Meaning yung pong nasa 10 tribes of Israel. Kaya kapag po yung 10 tribes of Israel na yon ay bumalik na sa Israel. No? Pag bumalik na sila doon, that will be the beginning po ng kumbaga magbabago na ang kanilang isip, magbabago na ang kanilang paniniwala, at unti-unti po maniniwala na sila kay Jesus Christ as their Messiah. And yan po ang magiging palatandaan na talagang pabalik na ang Panginoon. Ngayon po, kung nasusubaybayan nyo ang nangyayari sa Israel, mga kapatid, nakakatuwang pakinggan na nagawa ng paraan ni Donald Trump na magkaroon ng ceasefire sa Gaza. Napapirma niya yung mga magkakaaway na bansa, at ang pinag-uusapan ay peace. Basahin niyo po ang Daniel chapter 9, ang Ezekiel 37, 38, 39. Basahin niyo ang 1 Thessalonians. Ano po ang mangyayari bago dumating ang Panginoon? Magkakaroon ng kapayapaan ng Middle East. Yun muna ang magaganap. Magkakaroon muna ng kapayapaan ang Middle East. Hindi niyo ba napapansin? Ang focus ng buong mundo ngayon nasa Israel, kakapiranggot na bansa. Pero doon na nakafocus ang buong mundo sa kanila. At ngayon ay minumungkahi ng mga bansa na si Donald Trump, ang president ng US, ay bigyan ng Nobel Peace Prize sa 2026. Dahil napag-unite niya yung mga magkakaaway na bansa sa Middle East. Napapayag niya yung Hamas to surrender. Ibigay yung mga remaining hostages, although may mga iba pang hindi pa nagagawa doon sa kasunduan. But this is just the beginning, mga kapatid. Ang templo po, lugar na lang nagawa na po yung blueprint. Nakadrawing na up to the smallest detail ng templo. Naka-blueprint na. Ang menorah nandun na. Ang mga priest nagte-training na. Na-identify na nila kung sino ang high priest, na unang high priest ulit sa modern generation. Yung mga isosot na mga priest, nung high priest, pahinahon lahat. Nakaabang na. Ang iniintay na lang, yung templo na matayo. Saan itatayo? Yung lugar. Eh ngayon, yung mga latest discovery nila, nagtataka sila bakit mayroong crack doon sa bundok ng Jerusalem. Ano ba sabi sa Bible? Pag tungtong ni Jesus Christ dito, mabibiyak. Mahahati sa dalawa ang Mount of Zion. Now, so itong sinulat ni Paul na ito, na 1,000 taon na ang nakaraan, sinulat ni Ezekiel, sinulat ng mga prophets. Kung sinusubaybayan niyo po, lahat yan is unfolding before our eyes. Na wala pa po ako doon sa talagang topic ko, kung paano tayo nasangkot. Binibuild up ko pa lang yung case. Now, verse 26, and in this way, all Israel will be saved. Kaya po yung when the fullness of the Gentiles has come. So alam niyo na kung sino yung Gentiles na tinutukoy. Okay? So kaya po dahil na-spread sa Gentiles,
Kasi hinahanap nila yung 10 tribes of Israel, saan na napunta. Actually, pag tinignan niyo po, ang talagang interest ni Paul, yung mga Gentiles na yon, o yung mga Hudyo na yon na naging Gentiles na. Pero dahil po doon sa ginawa ni Paul na yon, tayo ngayon ng mga Pilipino, tayo yung mga Amerikano, yung mga Hapon, nakarinig ng gospel. At dahil po doon, tayo po ay nanampalataya. At dahil tayo ay nanampalataya, tinanggap natin ang Hudyong tagapagligtas. Nakiisa tayo sa mga Hudyo sa pamamagitan ni Jesus. Parang yung mga tao sa Egypt, na mga Egyptian sa ibang lahi, na nakiisa sa mga Israel, naging kabahagi na sila ng covenant. Kaya po tayo ngayon, dahil nakipag-isa tayo at naniwala sa isang Savior na Hudyo, na si Jesus Christ, kaisa na ho tayo doon sa covenant. Kaya ho tayo napasok doon sa covenant ng Diyos. Kaya kung anong inuutos ng Diyos doon sa mga Israelita, ay susundin ho natin. Hanggat hindi ito nangangailangan ng templo sa Jerusalem. Kasi wala naman tayong magagawa doon kahit yung mga Hudyo. Hindi nila utos ng Diyos hanggat wala yung templo. Kaya po natin, ang utos ng Diyos, i-memorialize natin. Dahil yun din ang utos niya doon sa mga Hudyo noon. I-memorialize nyo. Kot nga iyan ang ise-celebrate pagdating ng millennium. Sabi niya dyan, and in this way, all Israel will be saved as it is written, the deliverer will come from Zion. Who is that? Sino yung deliverer? Their Messiah. So si Jacob. Kundi it is referring to the nation of Israel, kasi nga po si Jacob, di ba, nung nakipag-wrestle siya, pinalitan yung pangalan niya at ang pangalan niya ay Israel na. Kaya sabi niya dyan, he will banish ungodliness from Jacob or ungodliness from Israel. And this will be my covenant with them when I take away their sins. You see? Mahal na mahal ng Diyos ang Israelites Mahal na mahal ng Diyos. Verse 28, as regards the gospel, alam na natin, naiintindihan na natin lahat kung ano ang gospel. As regards the gospel, they are enemies of God for your sake. Sabi niya doon sa mga Gentiles. No? Patungkol sa Ebanghelyo, hindi nga tinatanggap ng mga Hudyo, nire-reject nila. Pero yung rejection nila na yon, sa kapakinabangan nyo ng mga Gentiles. Ngayon, ulitin ko po, hindi yung Gentiles na nasa isip natin ang nasa isip ni Paul. Remember, yung 10 tribes of Israel, nagkawatak-watak na po yun at naging Gentiles na sila, so to speak. So for their sake, sabi yan, no? Itong mga Hudyo na ito na nireject si Jesus Christ, para po sa kanilang kapakanan, ito pong mga Gentiles na ito ay nakakilala sa Panginoon. They are beloved for the sake of their forefathers. You see, bakit po ganun na lang ang ano ng Diyos no sa mga Hudyo na nag-reject sa kanilang Messiah? Sapagkat hindi kinakalimutan ng Diyos ang kanyang covenant sa kanilang mga forefathers. Sino ang forefathers nila? Pag tinanong mo sila, it's Abraham, Isaac, and Jacob. Dahil sa pangako ko kay Abraham, tutuparin ko yon. Yan po ang ano ng Diyos sa kanila. For the gifts and the calling of God are, ano po? Irrevocable. Kaya yung covenant ng Diyos na yon kay Abraham, irrevocable yon. Hindi niya tatalikuran ng Israel at kanya pong, ano yan, yung kanyang atensyon
ay ipapanig niya doon sa mga Gentiles. At wala na siyang pakialam sa mga Hudyo. That will not happen. Natapos na po tayo. For just as you were at one time disobedient to God, for this, but now have received mercy because of their disobedience. Sabi niya doon sa mga Gentiles, for just as you were at one time disobedient to God, but now have received mercy because of their disobedience. Kaya kayo nakatanggap ng habag, awa, ng mercy ng Diyos. Kasi yung mga Hudyo na yan, nag-disobey sa Diyos. Okay? And then verse 31, so they too have now been disobedient, in order that by the mercy shown to you, they also may now receive mercy. So, kaya itong mga Hudyo, pag nakita nila yung mga Gentiles, hindi naman ito ang piniling tao ng Diyos Pero bakit sila nakatanggap ng mercy ng Diyos? Maiinggit ngayon sila sa mga Gentiles. At yung inggit nila ngayon sa mga Gentiles, dahil nakatanggap ng mercy ng Diyos yung mga Gentiles, manunumbalik sila sa Diyos para makatanggap sila ng mercy ng Diyos. Okay? So, mga kapatid, yan po ang dahilan bakit tayo nasangkot. Bakit tayo naging kabilang sa covenant ng Diyos. We were grafted into the true olive tree. And because of that, babalikan natin yung kaninang binasa natin. Dahil dyan, para kang mga Israelita, para kang mga Egyptians o ibang lahi na sumama doon sa mga Israelita. At dahil in-embrace mo na yung mga Israelita, then kasama ka na doon sa covenant. At dahil kasama ka doon sa covenant, then kasama ka na rin doon sa kung anong ipinapagawa ng Diyos sa mga Israelita. Kaya po ako naniniwala ako at wala akong duda, I am strongly convinced na kung ano yung ipinapagawa ng Diyos sa mga Israelita, ay gagawin po natin. Because in the Spirit, we were grafted into the family of God. Okay? So next Sunday po, verse 1 tayo ng Leviticus chapter 17. Yan. Amen. Amen. Tayo po tayong lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon bago po tayo magsara sa panalangin. Amen and amen. Pwede po natin muling palakpakan ng Panginoon sa kanyang mensahe sa atin sa araw na ito. When I think of the cross of Christ, praise begins to rise, praise begins to rise. When I look on the Lamb, the wounded Lamb, my hands will lift to Him, my hands will lift to Him. Isn't He worthy of all our worship? Isn't He worthy of the praises we bring? How could my heart not sing hallelujah? For the blood is still the blood, and the King is still the King. When I recount the cost of grace, You bought my sin
When I think of the tomb, the empty tomb, I'm filled with gratitude, endless gratitude, for He defeated death and He reigns above. No grave could hold His love, no grave could hold His love. When I think of the tomb, the empty tomb, I'm filled with gratitude, endless gratitude, for He defeated death and He reigns above. No grave could hold His love, no grave could hold His love. Isn't He worthy of all our worship? Isn't He worthy of the praises we bring? How could my heart not sing hallelujah? For the blood is still the blood, and the King is still the King. Isn't He worthy of all our worship? Isn't He worthy of the praises we bring? How can my heart not sing of all You've done for me? For the blood is still the blood, and the King is still the King. For the blood is still the blood, and the King is still the King. For the blood is still the blood, and the King is still the King. For the blood is still the blood, and the King is still the King. Once again, we praise you, Lord, in this place. Hallelujah. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord, for today. Salamat po sa paggabay sa amin mula sa pagpunta dito sa inyong bahay panambahan, Lord God. Hanggang sa, Lord, salamat nga din po hanggang sa pagtatapos ng Sunday service. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ay tapat at napakabuti sa amin. Naranasan namin ang iyong presensya, pag-ibig at kapayapaan, Lord God. Lord, salamat sa mga awiting nagpapaalala ng iyong kadakilaan, sa mga mensaheng nagbigay inspirasyon, at sa iyong salita na muling nagpatibay sa aming pananampalataya. Lord, salamat sa mga kamay na ginamit mo kay Pastor Dante, sa mga awit, mga lingkod at bawat kapatid na naging bahagi ng aming gawain. Panginoon, habang kami magtatapos, hinihiling namin na patuloy mong gabayan ang bawat isa sa amin. Naway ang lahat ng aming natutunan ngayon ay manatili sa aming mga puso at maisabuhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, ingatan mo nga po kami, ang bawat isa sa amin sa aming pag-uwi. Ilayo niyo nga po kami sa anumang kapahamakan at hayaang dala namin ang iyong presensya saan man kami magpunta. Naway maging linggo ito ng pagpapala, kapayapaan at bagong pagkakataon upang maipakita ang iyong pag-ibig sa iba. Aming Ama, tinataas namin sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kaluwalhatian at ang aming buong puso. Ito ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Yeshua, na aming Panginoon. Amen. 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 Kung pinakinggan niyo pong maigi at ninamnam niyo yung inawit natin, para pong it summarizes what I have just preached, no? Na kung yung mga ibang citizens ay na-assimilate sila doon sa mga Israelita dahil nung sumama sila, kaya sila ay naging part ng covenant ng Diyos. Tayo naman po ay
naging part ng covenant ng Diyos dahil sa Panginoong Jesucristo. Di ba? Kaya sa pagsasara po, awitin natin ulit yung kanta, Mark. At napakaganda po ng message. Let us sing this song again. When I think of the cross of Christ, praise begins to rise. Praise begins to rise. When I look on the Lamb, the wounded Lamb, my hands will lift to Him. My hands will lift to Him. Isn't He worthy? Isn't He worthy of all our worship? Isn't He worthy of the praises we bring? How can my heart not sing hallelujah? For the blood is still the blood, and the King is still the King. When I recount the cost, when I recount the cost of grace, you bought my sin and shame. I'll never be the same. When I look at my life, how good you've been. Oh, I can't hold it in. I'll never hold it in. Isn't He worthy of all our worship? Isn't He worthy of the praises we bring? How can my heart not sing hallelujah? For the blood is still the blood, and the King is still the King. When I think of the tomb, the empty tomb, I'm filled with gratitude. Amen. I'm filled with gratitude, for He defeated death and He reigns above. No grave could hold His love. No grave could hold His love. When I think of the tomb, the empty tomb, I'm filled with gratitude. Oh, endless gratitude. For He defeated death and He reigns above. No grave could hold His love. No grave could hold His love. Isn't He worthy of all our worship? Isn't He worthy of the praises we bring? How could my heart not sing hallelujah? For the blood is still the blood, and the King is still the King. Isn't He worthy of all our worship? Isn't He worthy of the praises we bring? How can my heart not sing of all You've done for me? For the blood is still the blood, and the King is still the King. For the blood is still the blood, when the King is still the King. Pwede po ba natin palakpakan na ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. God bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. You are dismissed. The worship is over. God bless you.